Yo, what's up mga kalayas? Dudong Layas once again today. Nandito ako ngayon sa work. Meron lang sa inyo papakita. Kasi meron sa atin nagtanong. Sabi dito Sir, paano ba maglagay ng bloodline sa B-Bron machine? Okay guys, sagutin natin yan at i-actual natin. So meron na tong bloodline. I-actual ko yung sagot mo doon sa nagtanong sa akin. So meron tayong color coding. Blue para sa Venus. Kulay pula para sa arterial. So tatlo yung line natin dito. Yung isa para sa NSS. So unahin natin yung Venus. Ito yon. Yung dulo, ilagay natin, isipit o ilagay natin dun sa may kabitan ng dialyzer. Pwede natin yung iipit yan para hindi nakalaylay. Ang lagi yung tatandaan nito guys, i-clamp nyo na ang dapat nyo i-clamp. O i-clamp nyo na lahat. Later nyo na lang i-unclamp yung mga dapat i-unclamp. So chamber guys, meron din siyang guide. Ito yon. Then kung mapapansin nyo guys, yung machine ng B-Bron may mga arrow yan at may mga color coding. So madali lang maglagay dito pag B-Bron machine yung gagamitin natin. Transcluser, meron din siyang lagayan. Color coding din siya, may kulay blue. Itong malaking clamp guys, itulak nyo lang malapit sa kabilang dulo. Yeah, katulad ng ginagawa ko. Para mamaya pag nag-clamp kayo, mabilis na lang. Or palalo na pag may pasyente na. So ayan guys, sabit lang natin yun dito. Pwede natin yung isabit. Next, ito naman pala guys yung line para sa NSS. At ito naman kulay pula, ito yung sinasabi ko sa inyo. Color coding natin is blue at pula. So pag kulay pula, arterial ito. Kunin natin yung isang dulo. Yan, isipit lang natin yan sa may lagay ng dialyzer o sa clip ng dialyzer. Then, ganun lang din, i-clamp ang mga dapat i-clamp. Then, itong chamber naman ito guys, dito, baliktad naman ang ginagawa natin, upside down or pabaliktad. May reason din yan. May dahilan niya nilalagay natin ng paganyan. Then, yung transcluser na itong arterial, meron din siyang color coding dito sa machine. Ayun, kung napapansin nyo, katabi ng Venus. Doon natin siya isasalpak. Then, itong malaking bloodline na yan, yung parang malaking part na yan. Dito naman yan sa may loob ng pump nilalagay. Ito, yan. So, i-release nyo na ng konti, ipasok, paikutin ang bloodline, hayaan nyo na siyang magkusa habang iniikot. Parang ganyan lang siya Yun. Then, baba niyo yung cover, transcription, meron siyang color coding. Yun, dun mo na lang siya ilalagay. Papasin nyo guys, nakaklap yan lahat. Then, itong malaking clamp, itulak-lag din natin papunta dun sa malapit na edge o sa dulo ng line. Yan. Dun dito mag-end-to-end na tayo kukonek na natin. Yung Venus saka arterial. Yan. Meron tayong connector, yan ang magkukonek. Yun. Reserve piece ang madalas na maririnig mo nilang tawag. Yan yung magkukonek sa ating dalawang line. Sa Venus at arterial. So ito naman yung line para dun sa Venus, arterial at dun sa NSS. Ito guys, hindi natin siya ilalagay na ng NSS kasi wala pang pasyente. Naglalagay lang kami or nagpa-prime lang kami pag may pasyente na. So iniwasan kasi namin dito yung cross-contamination. So dito siya i-connect sa may part na baba. Dalawa yan guys, kaya malilito kasi isa para sa heparin, isa para sa NSS. Ilagay lang natin dyan, isabit lang natin. So ganun lang guys, kabilis maglagay ng bloodline. Kung may mga nais kayo dagdag, comment nyo lang. So hope na nakatulog itong pagdidemo ko at naway nasagot ko sana ang tanong mo. Alright, God bless!